Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1371. Pag-alis sa Gurelm. Pinag-aralan ni Guyuan ang medyo nahihiyang mukha ni Xiaoyan mula sa loob ng kagubatan ng kawayan bago sumulyap sa tahimik na bamboo house. Ang tanging nagawa niya ay bamantong hininga. Kahit na siya ang ama ni Zun-Er, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kalapit si Zun-Er sa isang lalaki. Dapat nakilala mo si Xiao Zuan, tama ba? Mahinang tanong ni Guyan. Humakbang siya sa liwanag ng buwan at dahan-daang naglakad patungo sa nahihiyang si Xiaoyan. Medyo nagulat si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot. Oo, nakilala ko siya. Nararamdaman ko ang lakas ng bloodline sa loob ng iyong katawan. Malamang na ito na ang huling bloodline ng Xiao clan. Pinilit ni Guyuan ang kanyang dila at bamantong hininga. Tunay na hindi madali para kay Xiao Zuan na gawin ang ganoong bagay. Handa niyang gawin iyon para matulungan ang Xiao clan na mapanatili ang huling binhi nito. Natahimik si Xiaoyan. Natural na naiintindihan niya na ang Heavenly Tomb ay isang napakalaking bilangguan. Bilang mga katawan ng enerhiya, si Xiao Zuan at ang iba pa ay mga bilanggo lamang sa loob nito. Bagamat nabuhay sila sa ibang anyo, kinailangan nilang tiisin ang walang katapusang kalungkutan. Elder Guyuan, wala na bang paraan para matulungan siyang makatakas? Medyo mahina ang boses ni Xiaoyan habang nagtatanong. Sa pinakakaunti, kahit ako ay walang kakayahan na gawin iyon. Nabalitaan na ang Heavenly Tomb ay nilikha ng isang piling tao na daw di matagal na ang nakalipas. Kung nais ng isang tao na labagin ang mga alituntunin sa loob nito at payagan si Xiao Zuan na makatakas, marahil kailangan ding umabot sa antas na iyon. Umiling si Guyuan. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang komplikadong ekspresyon sa mukha ni Guyuan nang banggitin niya ang mga salitang Daodi. Ang klase na ito ay parang isang mabigat na pasanin na pumipilit sa mga kaluluwa ng mga tao mula sa mga sinaunang angkan. Ito ang nagtulak sa kanilang lahat na ilagay ang lahat ng kanilang pagsisikap. Daodi. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Ang ganitong uri ng maalamat na pag-iral ay talagang hindi maisip. Maging si Guyuan sa kanyang harapan, na matatawag na isa sa mga tunay na nangungunang eksperto sa kontinente ng Daochi, ay malamang na magkakaroon lamang ng pusong-puno ng takot at paggalang dahil sa dalawang simpleng salitang ito. Talaga bang may pag-iral ang mundong ito na kilala bilang Daodi? Natahimik si Guyuan nang marinig niya ang tanong ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bamulong siya sa kanyang sarili. Ito. Sino ang nakakaalam? Ang isa ay magiging tulad ng isang Diyos na tinatanaw ang kontinente sa antas na iyon. Lahat ay malamang na magiging parang langgam sa kanilang mga mata. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Guyuan. Ito ba ay tinatawag na kanilang ay ilusyon lamang o talagang tumutukoy ito sa ilang pag-iral? Ikinaway ni Guyuan ang kanyang malaking kamay habang pinag-iisipan ni Xiaoyan ang sagot. Sinabi niya, aalis ka bukas. Mag-ingat ka, dahil sa iyong kasalukuyang lakas, ang mga elder mula sa angkan ng Gu ay malamang na hindi magpapahirap sa iyo ng labis. Gayunpaman, dahil sa usapin ng angkan ng Ling, si Zun-Er ay hindi makakaalis sa Gu Realm pansamantala. Tumanggo si Xiaoyan at sumagot. Iniisip ba ni Elder Guyuan na ang pagbabago sa Ling Realm sa pagkakataong ito ay resulta ng isang gawa ng tao o isang natural na sakuna? Napasimangot si Guyuan sa tanong ni Xiaoyan. Sumagot siya. Hindi kami masyadong sigurado tungkol dito, ngunit sa palagay ko ay nakatagpo sila ng isang malaking problema. Napakababa ng posibilidad na ito ay sanhi ng tao. Kung tutuusin, ang lakas ng angkan ng Ling ay maaaring may rank sa mga super faction sa kontinente. Maging ang angkan ng Gu ay nahihirapang pilitin sila sa ganoong lawak. Paano kung ang Han clan? Dahan-daang tanong ni Xiaoyan. Bumalik sa Heavenly Tomb, sinabi ni Xiao Zuan na ang Han clan ay masyadong misteryoso. Kahit na ang Xiao clan at ang Han clan ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon, ang mga miyembro ng clan ay hindi nang ahas na sabihin na lubos nilang naiintindihan ang misteryosong clan na ito. Nagulat si Guyuan nang marinig ito. Kaagad, umiling siya muli at sumagot. Malamang imposible.
Kung ang angkan ng Han ay nagnanais na pilitin ang angkan ng Ling hanggang sa ganoong lawak, tiyak na kailangan nitong maglunsad ng isang malaking kampanya. Kaya naman, imposible para sa angkan ng Gu na hindi makatanggap ng anumang impormasyon. Bukod pa rito, kahit na ang angkan ng Han ay nagtataglay ng ganoong kakayahan, bakit sila magiging mga kaaway na may paksayon na kasing lakas ng angkan na ito sa loob ng mga taon na ito, bagamat hindi pa rin tumanggi ang angkan ng Ling ng walang dahilan. Isang paksayon na madaling harapin. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Gayunpaman, nadagdagan ang pagdududa sa kanyang puso. Kung hindi ang Han Clan, ano pang paksayon ang mapipilit ang Ling Clan sa ganoong estado? Dahil ba talaga ito sa ilang natural na sakuna? Sige. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong nauugnay sa iyo. Sa palagay ko ay lalabas ang katotohanan pagkatapos ng pagsisiyasat. Kinuwiwi ni Guyuan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa tahimik na bamboo house at nagpatuloy sa mahinang boses na walang magawa. Bukod dito, hindi mo dapat kalimutan ang tungkol sa mga bagay na ipinangako mo sa akin. Napakahalaga ng bloodline ni Zun-Er sa angkan ng Gu. Kung may mga problemang mangyari, magagalit ang matatandang iyon kahit na wala akong gagawin. Medyo napahiya si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Mapait siyang ngumiti at agad na tumango. Sige, medyo gabi na. Magpahinga ka na. Kailangan mo pang umalis bukas ng umaga. Tumango si Guyuan matapos makitang tumango si Xiaoyan. Unti-unting namutla ang kanyang katawan bago tuluyang nawala. Walang magawa si Xiaoyan habang nakatitig sa lugar kung saan nawala si Guyuan. Pinilit niya ang kanyang dila at naramdaman na parang hindi niya naipahayag ang kanyang sarili ng sapat. Nang kumalat ang sikat ng araw sa umaga sa malawak na espasyong ito kinaumagahan, muling naging masigla ang bulubunduking ito, na tahimik noong gabi. Ang ingay ng rumaragasang hangin ay patuloy na lumilitaw. Naglakad palabas ng bamboo house sina Xiaoyan at Zun-Er nang maging maingay ang bulubundukin. Pagkatapos nito, lumipad sila sa gilid ng bulubundukin kung saan nakabitin sa himpapawid ang ilang malalaking barkong pandigma. Ang mga madilim na ulap ay gamulong sa paligid, na nagbibigay sa kanila ng isang makapangyarihang hitsura. Lumipad ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid niya matapos siyang magpakita sa hangin. Nakakita siya ng maraming pamilyar na figure. Naroon sina Ling Quan, Lin Shu, at ang iba pang nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon ng Gu Clan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay umiwas sa kanyang mga mata na may kaunting takot. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas hanggang sa tuktok ng isang 8-star Dao Zun. Ito ay nagbigay daan sa kanila na maunawaan na nawalan sila ng anumang kwalifikasyon para maging mayabang sa harap ni Xiaoyan. Kung tutuusin, noong 5-star Dao Zun pa lang si Xiaoyan, nagawa niyang talunin ang 8-star Dao Zun na si Guyao. Hindi na kailangang sabihin ngayon na ang kanyang lakas ay tumaas. Sa kasalukuyan, ang tanging isa sa mga nakababatang henerasyon ng Gu Clan na maaaring makipaglaban sa kanya ay si Zun-Er o marahil si Gu Qingyang. Nakita ni Xiaoyan ang isang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya habang inis kanya ang lugar. Agad niyang inilipat ang mga mata bago tuluyang huminto sa isang bundok na di kalayuan. Isang figure ang nakatayo laban sa hangin sa lugar na iyon. Ang kanyang itim at puting buhok ay nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan, si Guyao, na masama ay natalo ni Xiaoyan kalahating taon na ang nakalipas. Nagtama sa ere ang mga mata ng dalawa. Nakapagtataka, walang mayayamang sparks ang pumutok. Walang pakialam ang mukha ni Guyao, at dahan-dahan siyang tumango kay Xiaoyan. Bahagyang natigilan si Xiaoyan nang makita niya ang bahagyang magiliw na pagkilos ni Guyao. Ngumiti si Xiaoyan at tumango bilang ganti. Sa hitsura nito, lumabas si Guyao sa anino ng kanyang kabiguan. Ang isang kabataang may talento niya ay tiyak na aayusin ng Gu Clan. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay magiging pambihira. Si Xiaoyan ay magkakaroon ng hindi gaanong nakatagong problema kung mapapanatili niya ang isang magandang relasyon sa kanya. Sa huli, mas mabuti para kay Xiaoyan. Bagamat ang Guyao na ito ay may damdamin din para kay Zun-Er, maaari siyang ituring na uri ng tao na kayang tanggapin ang anumang dumating sa kanya. Ang ganitong uri ng karakter ay medyo tuwid. Oo,
Sa dumaraming bilang ng mga taong nagmamadali, isang busina ang tumunog mula sa mga barkong pandigma sa kalangitan. Maliwanag, papaalisin na nila ang lahat ng taong ito sa Gu-realm. Xiaoyan. Isang figure ang biglang lumipad sa ere ng si Xiaoyan ay nagbabalak na magpaalam kay Zun-Er. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, para lamang matuklasan na ang taong ito ay si Yao Xingji ng Yao Clan. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay at walang pakialam na nagtanong. Mayroon ba? Hindi talaga nagustuhan ni Xiaoyan itong si Yao Xingji sa kanyang puso. Kaya naman, hindi siya naging magalang kay Yao Xingji gaya ng ginawa niya sa iba. Napakunot ng noo si Yao Xingji nang mapansin ang walang pakialam na tanong ni Xiaoyan. Medyo hindi nasisiyahan ang kanyang puso, ngunit dahil sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, hindi siya nagbitaw ng anumang mapanuksong salita. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang emerald-colored jade token ang pumutok kay Xiaoyan. Ito ang imbitasyon ng seremonya ng clan ng aming Yao Clan. Huwag sumimangot. Hihilingin ito ng iyong guro. Naiintindihan niya kung ano ang kinakatawan ng clan ceremony ng Yao Clan. Magtiwala ka, darating siya kahit anong klaseng kalungkutan ang mayroon siya sa Yao Clan. Natanggap ni Xiaoyan ang emerald jade token. Saglit niyang tinitigan si Yao Xingji ngunit hindi ibinalik ang token. Sa halip, inilagay niya ang jade token sa kanyang storage ring. Kasunod nito, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Salamat. Sa pagkakataong ito, hindi ko nagawang makipagkompetensya sa iyo sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa alchemy. Sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na gawin ito sa susunod na pagkakataon. Yao Xingji cupped his fist. Pagkatapos nito, hindi na siya nagsalita ng anupaman habang siya ay gumagalaw at mabilis na sumakay sa isang barkong pandigma. Naglaro si Xiaoyan sa ilang mga iniisip matapos makitang umalis si Yao Xingji. Anuman ang tinatawag nitong seremonya ng angkan ng Yao Clan, una niyang ihahatid ang mensahe sa guro. Kung siya ay dadalo ay ganap na nakasalalay sa mga intensyon ng guro. Zun-Er, oras na. Aalis na ako. Lumingon si Xiaoyan, tumingin kay Zun-Er sa tabi niya, at mahinang nagsalita. Mag-ingat ka. Bahagyang ngumiti si Zun-Er at malumanay na sumagot. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Hindi na siya nagpatagal pa habang winawagayway ang kamay at tumalikod. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang magaan na figure na tumalon sa isang barkong pandigma sa isang librero at madaling paraan. Sa wakas, nawala siya sa harap ng mga mata ng lahat. Napabuntong hininga si Zun-Er sa malungkot na paraan habang pinagmamasdan ang nawawalang likod ni Xiaoyan. Ha! Sa dumaraming tao na sumusugod sa mga barkong pandigma, muling tumunog ang sirena. Kaagad, ang mga maitim na ulap ay kumulo at ang mga barkong pandigma ay dahan-daang yumanig. Sa wakas, sila ay naging madilim na ulap sa harap ng maraming mga mata. Naglaman sila ng nakakagulat na momentum habang mabilis silang lumipad patungo sa exit ng Gu-realm. Battle Through the Heavens. Kabanata 1372. Isang ganap na bagong Falling Star Pavilion. Isang hindi pangkaraniwang malinaw na lawa ang kumikinang sa gitna ng Gu Sacred City. Ang sikat ng araw ay nakakalat sa maraming nakakasilaw na sinag. Isang malakas na alon ang biglang gumalaw sa kalmadong lake habang dahan-daang napunit ang napakalaking spatial crack sa hangin. Maraming mga figure ng tao ang mabilis na nagmadaling lumabas dito pagkatapos itong lumitaw. Sa wakas, dumaong sila sa lupa, at sa isang iglap, naging masigla muli ang medyo tahimik na lungsod. Nagmamadaling lumabas si Xiaoyan sa spatial door at sa wakas ay lumitaw sa isang gusali. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Nang hindi naghihintay na dumating ang mga miyembro ng Gu Clan at tanggapin siya, lumipat siya at lumipad patungo sa gate ng lungsod ng Gu Sacred City. Ang mga eksperto mula sa angkan ng Gu ay kumilos na parang hindi nila siya nakita. Walang sino man sa kanila ang pumihil sa kanya, pinayagan siyang magmadali sa tarangkahan ng lungsod bago tuluyang mawala sa kanilang paningin. Si Xiaoyan ay mabilis na tumakbo palabas ng Gu Sacred City. Saka lamang siya huminto sa himpapawid at tumingin sa mga halamang lumalawak hanggang sa abot tanaw. Hindi sinasadyang naglabas ng mahabang hininga ang kanyang puso.
Bagamat ang Gu Realm ay napakalawak at nagtataglay ng mas siksik na enerhiya kumpara sa labas ng mundo, sa huli ay naramdaman ni Xiaoyan na ang Central Plains na ito ay nagbigay sa isa ng mas malaking kalayaan sa hindi malamang dahilan. Susunod, magmadali akong bumalik sa Falling Star Pavilion. Hindi nagtagal si Xiaoyan sa lugar na ito. Naglabas siya ng mapa para matukoy kung saan siya dapat pumunta. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay naging isang makinang na liwanag na nagmamadali sa hilagang abot tanaw sa bilis na parang kidlat. Nawala siya sa abot tanaw sa isang kisap mata. Hindi huminto si Xiaoyan sa mahabang panahon sa kasunod na paglalakbay na ito. Sa kanyang buong bilis at sa tulong ng ilang spatial wormhole, gumugol siya ng 5 araw o higit pa bago makarating sa teritoryong kontrolado ng Falling Star Pavilion. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na marami pang aura ng mga eksperto sa paligid niya pagkatapos na makapasok sa teritoryo ng Falling Star Pavilion. Ang ilan sa mga mahahalagang lungsod sa daan ay nakakuha ng 2 hanggang 3 piling thousands. Ito ay isang lakas kahit na sa loob ng rehiyon ng Central Plains. Gayunpaman, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na kasama si Yao Lao, ang dakilang gintong signboard na ito, hindi mahirap tipunin ang mga ekspertong ito para tulungan sila. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Xiaoyan matapos hindi makatagpo ng anumang magulong eksena sa daan. Bagamat napalakas ang mga depensa, wala ang pressure na nilikha ng isang malaking labanan. Hindi huminto si Xiaoyan sa mga lungsod na kabilang sa Falling Star Pavilion. Nagmamadali siyang pumunta sa Falling Star Pavilion. Kaya naman, sa loob ng maikling kalahating araw, narating na niya ang bulubundukin ng Falling Star Pavilion. Kasunod nito, siya ay naging isang sinag ng liwanag na pumasok sa kaharian kung saan matatagpuan ang Falling Star Pavilion. Mapayapa ang kapaligiran sa loob ng Star Realm. Kahit na ang laki ng lugar na ito ay hindi maihahambing sa isang lugar tulad ng Gu Realm, maaari pa rin itong ituring na katulad ng isang lungsod. Maaari itong tumanggap ng higit sa 100,000 tao nang walang anumang problema. Ang mga disipulo ng Falling Star Pavilion ay nagsasanay sa maayos na paraan sa isang medyo maluwang na parisukat. Maraming malalakas na sigaw ang nagtipon, tila kulog na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang kasalukuyang Star Realm ay walang alinlangan na nagtataglay ng isang bagong hitsura kung ihahambing sa nakaraan. Ang orihinal na mahirap na hanay ng bundok ay nabuksan at mga kumpol ng mga gusali ay itinayo sa kanila. Maraming mga agos ng tao ang dumaan sa kanila na parang mga langgam, na naging dahilan upang ito ay magmukhang napakasigla. Higit pa rito, maraming mas malalakas na aura ang malabong na ibinubuga mula sa napakalaking bundok sa gitna ng Star Realm, na sumasakop sa bawat bahagi ng Star Realm. Ang kasalukuyang Star Realm ay tunay na nagtataglay ng pakiramdam na parang bakal pader. Isang sinag ng liwanag ang biglang kumislap at lumitaw sa loob ng mapayapang Star Realm. Sinamahan ito ng sobrang ligaw na momentum habang lumilipad ito mula sa malayo. Umangkas ito patungo sa bundok sa gitna ng kaharian ng bituin. Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa loob ng Star Realm? Ilang galit na galit ang biglang umalangaw-ngaw sa himpapawid ng Star Realm nang lumitaw ang sinag ng liwanag. Maririnig ng isang tao ang maraming swoosh na tunog dahil maraming matatandang figure ang lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos nito, galit na galit silang sumigaw ng sabay-sabay. Ganun pa rin. Mabilis na tumigas ang espasyo sa kalangitan matapos ang 10 galit na pag-iyak ng matatanda. Habang iniisip ng lahat na hihinto na ang figure, natigilan sila nang makitang hindi humihinto ang sinag ng liwanag at ang bilis nito ay biglang tumaas. Nabasag nito ang matigas na espasyo nang walang anumang pagtutol sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Sa wakas, lumitaw ito sa likod ng mga matatandang iyon sa paraang parang multo. Hahaha. Kalahating taon pa lang mula nang umalis ako, pero naging ganito kahigpit ang mga depensa. Tumigil ang figurang iyon sa harap ng maraming titig. Kaagad, dahan-dahang lumitaw ang isang binata na nakasuot ng itim na buhok at tumawa. Sino ka? Ang mga matatandang ito, na sinubukang pigilan ang figure kanina, ay pinagmamasdan si Xiaoyan na may seryosong mga mata. Pagkatapos ng eksena kanina, hindi na sila naglakas loob na maliitin ang pambihirang batang lalaking ito na nakasuot ng itim. Bukod dito,
naramdaman nila ang hindi malinaw na presyon na nagmumula sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng panggigipit ay isang bagay na kakaunti lang ng tao sa Falling Star Pavilion ang makakapagparamdam sa kanila. Ang aktibidad sa kalangitan ay nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Falling Star Pavilion na nagsasanay sa lupa. Maraming nakatulala na tingin ang tumingin kay Xiaoyan sa langit. Nagtataka ang kanilang mga bibig. Ito ang una nilang nasaksihan na hindi nakakuha ng bentahe ang 10 bisitang elder sa kabila ng pag-atake ng sabay-sabay. Napangiti si Xiaoyan sa mapait at walang magawang paraan nang makita niya ang hindi tiyak na mga mata ng mga elder na iyon. Kalahating taon pa lang siyang wala, pero halos walang nakakakilala sa kanya. Junior Pavilion Chief. Sa wakas ay sumugod ang isang pares ng matatandang figure mula sa pangunahing bundok habang si Xiaoyan ay nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Nagulat sila sa una bago sumigaw sa masayang sorpresa. Ang 10 Falling Pavilion Guest Elders at hindi mabilang na Falling Star Pavilion na mga disipulo ay natigilan nang marinig nila ang masayang sigaw na ito. Ang kanilang mga mata ay sumulyap kay Xiaoyan na may bahagyang hindi makapaniwala. Napakaganda ng reputasyon ni Xiaoyan sa loob ng Falling Star Pavilion, ngunit saglit lang mula ng maraming tao ang pumunta sa Falling Star Pavilion. Kaya naman, ito ang unang pagkakataon na maraming tao ang nakakita sa kanya. Siya talaga ang Junior Pavilion Chief ng Falling Star Pavilion natin. Hihihi. Ang gwapo talaga ng Junior Pavilion Chief. Itigil na ang pagiging baliw sa mga lalaki. Paano tayo magustuhan ng isang tulad ng Junior Pavilion Chief? Nabalitaan ko na ang Junior Pavilion Chief ay ang Peel Gathering Champion. Isa rin siyang elite na Daozun. Sumali ako sa Falling Star Pavilion dahil sa kanya. Hindi inaasahan na sa wakas ay nakita ko na ang maalamat na taong ito ngayon. Hihihi. Habang maraming mainit na pag-uusap ang umusbong sa ibaba, isang matanda na nakasuot ng dilaw na damit, na tila pinuno ng grupo ng mga guest elder, ay nagmamadaling lumapit at binati si Xiaoyan. Kahit na mas matanda siya kay Xiaoyan, ang mas malakas na tao ay ang master. Sa kasalukuyan, ang mga nagawa ni Xiaoyan sa bawat aspeto ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga guest elder. Kaya naman, likas na magalang ang kanilang mga tono. Hindi sila nang ahas na maging walang galang kahit kaunti. Masyadong magalang si elder. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, lumibot ang kanyang mga mata sa paligid niya bago lumitaw ang isang paghanga sa kanila. Ang Falling Star Pavilion ay sumailalim sa isang matinding pagbabago sa maikling kalahating taon na ito. Sa napakaraming bilang ng mga eksperto na nagbabantay dito, malamang na kahit ang angkan ng Han ay hindi mangangahas na madaling umatake. Mula sa mga aura na nararamdaman niya sa ibabaw, ang lakas ng kasalukuyang Falling Star Pavilion ay hindi mas mahina kaysa sa Profound Sky Sect o sa Flower Sect. Bukod dito, maaaring nalampasan pa sila ng Falling Star Pavilion. Hahaha. Sa wakas nakabalik ka na. Ang espasyo sa likod ni Xiaoyan ay nag-iba-iba habang ang kanyang mga mata ay dumaan sa Star Realm. Unti-unting lumitaw ang isang matanda. Ang figure na iyon ay nakakagulat na si Yao Lao. Guro. Nagmamadaling yumoko si Xiaoyan at magalang na binati si Yao Lao. Pagbati pinuno ng pavilion. Ang mga panauhing elder sa tabi ay magalang ding bumati kay Yao Lao nang siya ay lumitaw. Si Yao Lao ay bihirang magpahayag ng kanyang sarili, kaya si Yao Lao ay isang misteryosong pag-iral sa mga mata ng mga guest elder na ito. Ito ay hindi inaasahan na siya ay personal na darating at tanggapin ang Junior Pavilion Chief na ito sa sandaling siya ay lumitaw. Masyado kang naging pino pagkatapos ng paglalakbay sa Gu-realm. Ngumiti si Yao Lao at umiling. Kinawayan niya ang kanyang kamay sa guest elders. Pagkatapos nito, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at lumitaw ang ilang kasiyahan sa kanila. Sinabi niya, hindi masama, sa loob ng kalahating taon, umabant ka sa isang 8-star Daozun mula sa isang 5-star Daozun. Mukhang marami kang natamo sa paglalakbay na ito. May ilang gulat na lumitaw sa mga mata ng mga guest elder na iyon nang marinig nila ang papuri ni Yao Lao. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging Junior Pavilion Chief. Ang ganitong pagtaas ay talagang sobrang nakakatakot. Napangiti si Xiaoyan. Sa lakas ni Yao Lao, natural niyang nakikita si Xiaoyan, nakasunod na tumango bilang tugon.
Tara na, baba na muna tayo. Matagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Nakangiting wika ni Yao Lao. Oo. Tumango si Xiaoyan. Nilaibat ng mga mata niya ang paligid bago siya kumunat ang noo. Marahan niyang tinanong. Guro, hindi pa ba bumalik ang Little Fairy Doctor at ang iba pa? Bumalik na sila, pero umalis na naman sila. Sagot ni Yao Lao. Umalis. Saan sila pumunta? Tanong ni Xiaoyan sa gulat na boses. Ito rin ang dahilan kung bakit hinihintay kita. Nakatanggap kami ng ilang balita kaagad pagkatapos mong makapasok sa Heavenly Tomb. Pagkatapos nito, hiniling ko sa Little Fairy Doctor at sa iba pa na mabilis na bumalik. Pagkatapos nito, nagmadali silang pumunta sa Jiama Empire. Jiama Empire. Ang pamilyar na pangalan ay naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyan. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng isang iglap bago ang kanyang mukha ay nakaranas ng matinding pagbabago. May nangyari ba sa Yan Alliance? Battle Through the Heavens. Kabanata 1373. Ang kaguluhan ng Northwestern Continent. Dahan-daang tumango si Yao Lao nang makita niya ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan. Sinabi niya, sa halip, dapat sabihin na ang buong hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente ay nasa problema. Anong nangyari? Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Ang hilagang kanlurang kontinente ay walang kasing daming eksperto gaya ng Central Plains. Maaaring may hindi mabilang na bilang ng mga sekta at imperyo, ngunit lahat sila sa huli ay nag-aaway sa isa't isa. Bagamat may ilang malalakas na paksayon na nilayon na dominahin ang lahat, sa huli ay hindi nila nakamit ang kanilang layunin. Bukod dito, ang tinatawag na malakas na paksayon sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente ay magiging Tier 1 na paksayon lamang sa Central Plains. Hindi sila magiging mas malakas kaysa sa 4 na paksayon ng Pavilion. Sa makatuwid, ang ilan sa mga paksayon at eksperto sa loob ng Central Plains ay hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa alinmang ibang rehiyon. Sa orihinal, ang hilagang kanlurang kontinente ay wala sa kaguluhan, ngunit isang taon na ang nakalipas, isang paksayon na kilala bilang Profound Lion Sect ang biglang nagsimulang lumahok sa isang malawakang digmaan. Walang sino man ang makakalaban ng mga eksperto mula sa sekta. Sa loob ng wala pang kalahating taon, halos kalahati ng hilagang kanlurang kontinente ay napunta sa ilalim ng kontrol ng Profound Lion Sect. Si Yao Lao ay dahan-daang dumaong sa isang bundok habang siya ay mahinang nagpapaliwanag. Profound Lion Sect. Napakalakas ba nila? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Bagamat ang hilagang kanlurang kontinente ay walang kasing daming nakatagong eksperto gaya ng Central Plains, ito ay napakalawak na kahabaan ng lupain at natural na maraming eksperto sa klase ng Daozun. Gayunpaman, ang pag-asa sa lakas ng isang sekta upang sakupin ang kalahati ng hilagang kanlurang kontinente ay isang bagay na magdudulot ng kawalang paniwala sa iba. Bagaman ang Profound Lion Sect ay maaaring may rank sa top 10 sa hilagang kanlurang kontinente, hindi ito walang kapantay. Sa pagkakataong ito, biglang tumaas ang kanilang lakas. Bukod dito, nakakuha sila ng maraming makapangyarihang misteryosong eksperto. Sagot ni Yao Lao sa mahinang boses. Mayroong ibang misteryosong paksayon na nakikialam sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente. Nagulat si Xiaoyan. Ang mga paksayon sa Central Plains ay napakalakas, ngunit sa huli ay minamaliit nila ang iba pang bahagi ng kontinente na hindi bahagi ng Central Plains. Sa makatuwid, bihira ang isang paksayon na makialam sa mga usapin ng ibang mga rehiyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga lugar na ito ay labis na magulo, at kahit nalihim nilang kontrolin ang mga rehiyon, hindi ito makikinabang sa kanila. Maaaring sila ay mawalan ng higit pa sa kanilang makukuha. Hall of Souls. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Bigla niyang nakita ang mataimtim na ekspresyon ni Yao Lao. Nanginginig ang puso niya ng may hula. Tama. Tumango si Yao Lao. Nagpatuloy siya. Batay sa sitwasyong naibalik, maraming eksperto sa Hall of Souls ang talagang lumitaw kasama ang Profound Lion Sect. Bakit wala nang ibang gagawin ang Hall of Souls kundi ang magtungo sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente at pukawin ang isang malaking digmaan? Pagtitipon ng mga kaluluwa. Ang mga paksayon sa Central Plains ay magkakaugnay at komplikado.
Maging ang Hall of Souls ay hindi maglalakas loob na madaling magsimula ng isang malaking digmaan, ngunit ang sitwasyon ay iba sa hilagang kanlurang kontinente. Dahil sa lakas ng Hall of Souls, ito ay sapat na nangingibabaw upang magsagawa ng isang panig na digmaan. Ang kailangan lang nilang gawin ay lumitaw pagkatapos ng labanan ng Lao at ipaliwanag ang kanyang mga kaluluwa. Napakunot ng noo si Yao Lao at ipinaliwanag ang sitwasyon. Bakit sabik na silang gumamit ng ganoong paraan para mangalap ng mga espiritual na katawan ngayon? Noong nakaraan, ang Hall of Souls ay tahimik lamang na nagtitipon ng mga kaluluwa. Hindi pa sila nagsimula ng isang malaking digmaan dati. Tanong ni Xiaoyan na hindi sigurado. Ang Hall of Souls ay tiyak na maraming mga pakana para mangalap ng mga kaluluwa. Gayunpaman, hindi ko rin tiyak ang dahilan. Noon, gusto lang nila akong sumama sa kanila pagkatapos akong mahuli. Alam kong interesado sila sa aking mga kasanayan sa alchemist. Ang magagawa ko lang ay pinuhin ang mga medicinal pill, ngunit ang napakalaki at misteryosong lakas ng pinuno ng Hall of Souls ay nangangailangan ng Tier 9 na medicinal pill. Gayunpaman, hindi madaling pinuhin ang gayong panggamot na tableta. Marahang antong hininga si Yao Lao at sumagot. Medyo naging mabigat ang puso ni Xiaoyan sa hindi malamang dahilan matapos marinig ang mahinang buntong hininga ni Yao Lao. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng Hall of Souls, sigurado siya na talagang naghahanda sila para sa isang mahusay na pamamaraan. Kung hindi, bakit sila magtitipon ng napakaraming kaluluwa? Bukod dito, malinaw na nadagdagan nila ang kanilang rate ng pagtitipon. Hindi kaya hindi na sila makatiis. Han Clan. Ano ba talaga ang pinaplano mo? Ang hilagang kanlurang kontinente ay nasa kaguluhan at ang Profound Lion Sect ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang teritoryo. Ang mga hindi magpapasakop sa kanila ay mawawasak ang kanilang sekta o imperyo. Ito ay walang alinlangan na lubos na nagpapataas ng bilis kung saan ang Hall of Souls ay nagtitipon ng mga espiritual na katawan. Ang kalidad ay maaaring hindi mataas, ngunit maaari nilang mabawi ito sa dami. Sumulyap si Yao Lao kay Xiaoyan habang sinabi niya. Tungkol sa iyong Yan Alliance, ito ay naging isang malakas na alyansa na maaaring may rank sa nangungunang tatlo sa hilagang kanlurang kontinente pagkatapos na binuo ni Medusa at ang iba pa sa mga taon na ito. Sa normal na pagsasalita, ang Profound Lion Sect ay hindi makakapantay sa Yan Alliance. Sa kasamaang palad, mayroong pagdaragdag ng Hall of Souls. Sa tulong ng mga eksperto mula sa Hall of Souls, ang Yan Alliance ay maaari lamang mauwi sa isang dehado. Ilang buwan na ang nakalilipas, lumiit ang teritoryo ng Yan Alliance. Unti-unti silang lumiliit pabalik sa Jiama Empire. Nakakuha na rin kami ng balita tungkol dito sa oras na iyon. Nagmamadali ang Little Fairy Doctor at ang iba pa sa Jiama Empire matapos makuha ang balitang ito. Sumunod din si Qing Tan dahil ang kapalaran ng Sky Serpent Mansion ay katulad din ng masama. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang moldite na Hall of Souls na ito ay hindi tumigil sa paggawa ng kaguluhan kahit saglit. Nagpadala na rin ako ng ilang eksperto mula sa Falling Star Pavilion para sundan ang grupo ng Little Fairy Doctor noong umalis sila. Gayunpaman, sa tingin ko mahihirapan silang pangasiwaan ang sitwasyon. Tumanggaw si Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kamay at sinabing, mukhang kailangan ko ring magmadaling bumalik. Ang Yan Alliance ay may Medusa, ang kanyang kuya, pangalawang kapatid, at lahat ng miyembro ng Shao Clan. Kaya naman, kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili kapag ang Yan Alliance ay nahaharap sa ganoong problema. Hindi nagulat si Yao Lao nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw siya at sinabing, oo, sa pagkakataong ito, magpapadala ako ng ilang elder mula sa Falling Star Pavilion, na 5-star daw zone, kasama mo sa pagpunta mo sa Jiama Empire. Bukod dito, mas marami silang impormasyon kaysa sa iyo. Tutulungan ka nilang maunawaan ang sitwasyon ng hilagang kanlurang kontinente. Ako ay personal na mananatili sa Falling Star Pavilion upang magbantay laban sa anumang mga pakana ng Hall of Souls na ilihis ang ating lakas palayo. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago tumanggo. Isasantabi natin ang usapin tungkol sa purifying demonic lotus flame sa ngayon. Sa anumang kaso,
May ilang oras pa bago magsimula ang Special Trade Fair. Bago iyon, dapat nating lutasin ang gulo ng Yan Alliance. Ngumiti si Yao Lao at nagpatuloy. Huwag magmadali at umalis ngayon. Ang rehiyon ng Central Plains at ang hilagang kanlurang kontinente ay napakalayo. Kakailanganin mo ng mahigit 2 buwan para lumipad pabalik. Kaya, kailangan nating gumawa ng wormhole. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang isang wormhole ay isang bagay na maaaring itayo ng sinumang nakarating sa klase ng Daozun. Gayunpaman, ang pagbuo ng isang mahabang wormhole na umaabot mula sa Central Plains hanggang sa hilagang kanlurang kontinente ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong Daozun. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Yao Lao ay kasalukuyang nasa klase ng Bansheng. Hindi ito dapat maging napakahirap na bumuo. Gumamit ako ng pansamantalang wormhole para paalisan ang grupo ng Little Fairy Doctor. Simula noon, naghahanda na ako ng stable wormhole. Kapag ito ay matagumpay na naitayo, ito ay magiging isang pathway na nag-uugnay sa Falling Star Pavilion sa hilagang kanlurang kontinente. Kapag kinuha mo ang Falling Star Pavilion sa hinaharap, ang Falling Star Pavilion at ang Yan Alliance ay magsasama-sama. Tumanggo si Xiaoyan at nakahinga ng maluwag. Kung talagang makakagawa sila ng isang wormhole na konektado sa hilagang kanlurang kontinente, walang alinlangan na ito ay magliligtas sa kanya ng maraming oras. Magpahinga ka ngayon. Pagod ka sa panahong ito. Nakangiting nagsalita si Yao Lao. Hindi tinanggihan ni Xiaoyan ang alok. Tumanggo siya bago biglang may naalala. Pagkatapos nito, kinuha niya ang Emerald Jade Token na ibinigay sa kanya ni Yao Xingji mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Yao Lao. Ito ang Yao Ceremony o Clan Ceremony na imbitasyon ng Yao Clan. Hiniling nila sa akin na ibigay ito sa guro. Agad nanginginig ang kamay ni Yao Lao nang marinig ang mga salitang Yao Ceremony. Kahit na ito ay menor de edad, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Xiaoyan. Tumitig ang mga mata ni Yao Lao sa Emerald Jade Token. Matagal bago siya nakahinga ng malalim. Nanginginig ang kamay niya nang dahan-dahan niyang tinanggap iyon. Sa wakas, inilagay niya ito sa kanyang storage ring at mahinang sinabi. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Dapat tayong gumawa ng wormhole. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Bagamat hindi gaanong nagpakita si Yao Lao sa kanyang mukha, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan na hindi kalmado ang puso ni Yao Lao. Mukhang hindi tatanggihan ng guro itong Yao Ceremony na imbitasyon tulad ng sinabi ni Yao Xingji. Iniisip ko kung ano ang Yao Ceremony na ito para magpakita si Yao Lao ng ganoong reaksyon. Napangiti lamang si Yao Lao nang makita niya ang kumikislap na mga mata ni Xiaoyan, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang tungkol sa seremonya ng Yao. Marahan niyang tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan at tumawa. Umalis ka na, bumalik ka sa iyong silid at magpahinga. Malamang na itong kalahating taon ay hindi nakakapagpahinga. Gusto kong pahintulutan kang makapagpahinga ng maayos ng ilang oras. Umiling si Xiaoyan sa walang pakialam na paraan. Sanay siyang tumakbo pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay. Ang isa ay dapat magbayad sa huli upang maprotektahan ang mga bagay. Gayunpaman, ang bagay na naging dahilan upang medyo nasiyahan si Xiaoyan ay ang kasalukuyang siya ay hindi katulad ng kanyang sarili noong kailangan niya ang tulong ni Yao Lao upang magawa ang anumang bagay. Ngayon, isa na siyang tunay na dalubhasa sa nangungunang antas na kayang dalhin ang sarili niyang timbang. Kapag natapos ko na ang paggawa ng wormhole, makakapaglakbay ka na sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente. Hahaha. Ngayong pag-isipan ko ito, maraming taon na ang nakalipas mula nang umalis ka. Oras na para bumalik at tingnan. Nagsalita si Yao Lao sa medyo malupit na tono. Nang umalis si Xiaoyan sa Jiama Empire sa unang pagkakataon noon, siya ay isang malambot na kabataan. Ang kabataan noon ay naging isang kilalang eksperto sa buong kontinente. Tahimik na tumanggo si Xiaoyan. Nakaramdam din ng pagkawala ang kanyang puso. Hindi niya namamalayan, malayo na siya sa Jiama Empire sa loob ng maraming taon. Iniisip niya kung gaano kalaki ang kapatid, pangalawang kapatid, at ang iba pa sa mga taong ito, lalo na si Medusa. Kung ilang oras na ang lumipas, malamang 4 o 5 taong gulang na ang kanyang anak. Kung ganoon nga, parang naging ama na ako.
Isang espesyal na pakiramdam ang hindi sinasadyang bumangon sa puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Parang nag-mature na naman ang puso niya sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1374. Pagtanggap ng Disciple Yu Quan. Ang mga sumunod na araw ni Xiaoyan pagkatapos bumalik sa Falling Star Pavilion ay naging mas nakaka-relax. Nanatili siya sa Falling Star Pavilion buong araw at paminsan-minsan ay lilito upang magbigay ng payo sa mga disipulo ng Falling Star Pavilion. Kalimutan ang tungkol sa mga ordinaryong alagad. Sa kanyang kasalukuyang lakas at reputasyon, malamang na ang karanasan ng kahit ilang guest elder sa Falling Star Pavilion ay maaaring hindi may kumpara sa kanya. 3 araw na dahan-daang lumipas sa gitna ng ganitong pakiramdam ng paglilibang. Ang wormhole na ginagawa ni Yao Lao ay unti-unting natatapos. Maraming mga disipulo ng Falling Star Pavilion ang natipon sa isang maluwang na training ground sa Star Realm. Nagsasagawa sila ng pagsasanay at sparring na kailangan nilang gawin araw-araw. Gayunpaman, karamihan sa mga mata sa training ground ay natipon sa gitna ng training ground. Itinuturo ng isang binata na nakasuot ng itim na damit ang mga kakulangan ng ilang disipulo nang ilabas nila ang kanilang Dao skills. Ang kanyang tumatawa at nakaka-relax na hitsura ay malabo na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang Grandmaster. Maraming mga alagad ng Falling Star Pavilion ang nakaramdam ng inggit sa kanilang mga puso habang pinagmamasdan siya. Isang grupo ng mga binibini, na nakasuot ng masikip na makikinang na damit, ay nagtipon sa isang sulok ng training ground. Nagtawanan sila sa isa't isa. Ang kanilang kaibig-ibig na malahangin na pagtawa ay naging dahilan upang manginig ang mga puso ng ilang nakapaligid na lalaki. Ang kanilang mga mata ay hindi sinasadyang itinapon. May isang babaeng nakasuot ng maputlang-pulang damit na nakatayo sa gitna nitong grupo ng mga binibini. Ang kanyang maislan at malambot na baywang kasama ang kanyang mahahabang binti ay walang alinlangan na naging dahilan upang siya ang pinakakapansin-pansing buhay sa loob ng training ground. Gayunpaman, ang mga mata ng dalagang ito na may pulang damit ay pinagmamasdan ang nakangiting binata na nakasuot ng itim sa di kalayuan. Hihihi. Ang nakatatandang kapatid na si Yu Quan sa wakas ay naaakit sa isang tao. Isang dalaga sa gilid ang biglang tumawa sa maselang boses habang ang babaeng nakapula ay nakatutok kay Xiaoyan. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Nang marinig ito, namula ang mukha ng binibini na tinatawag na Yu Quan habang nanonambot. Hihihi. Little Senior Sister Yu Quan, ikaw ang taong may pinakanamumukod tanging talento sa nakababatang henerasyong ito ng Falling Star Pavilion. Maging ang Pavilion Chief ay naabala sa pagsubok noon. Kaya naman, hindi ka dapat magpakababa sa kabila ng kakaibang status ng Junior Pavilion Chief. Tinakpan ng isang dalaga ang kanyang bibig at tumawa. Anong kalokohan? Ang munting talento kong ito ay walang halaga sa mata ng Junior Pavilion Chief. Umiling si Yu Quan, ngunit isang mahinang saya ang bumungad sa kanyang maningning na mga mata. Isang dalaga ang nagnanais ng paibig. Ang mga batang henyo na nakilala niya, na mataas ang tingin sa kanilang sarili, ay walang kabuluhan kung ikukumpara kay Xiaoyan, na hindi naglagay sa ere ng isang Junior Pavilion Chief. Bakit hindi humingi ng payo ang Little Senior Sister sa Junior Pavilion Chief? Magkakaroon ka lang ng pagkakataon kung makikipag-ugnayan ka sa kanya. Kung hindi, wala nang pag-asa. Hinimok ng isang binibini. Saglit na nag-alinlangan si Yu Quan nang marinig ito. Mahina niyang sinabi. Hindi ito masyadong angkop, tama. Ano ang dapat nating gawin kung abalahin natin ang batang Pavilion Chief? Ayos lang. Ang maliit na nakatatandang kapatid na babae ay isang taong kailangang ayusin ng ating Falling Star Pavilion. Tiyak na hindi ito mahihirapan ng Junior Pavilion Chief para sa pagpapalakas ng Falling Star Pavilion. Ito. Itigil mo na ang pagtutulak. Pupunta ako ng tama. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang maliit na pulang mukha ng babaeng nakasuot ng pula na nakatayo sa training ground sa harap niya. Ngumiti siya at nagtanong. Yu Quan ang tawag sa iyo, tama ba? Narinig kong binanggit ka ng guro. Pinagmamasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang dalagang nasa harapan niya habang nagsasalita ito. Bagamat ang dalagang ito ay mukhang bata pa, siya ay walang alinlangan na isang perpektong kagandahan. Kapag siya ay lumaki,
tiyak na siya ay magiging isang maliit na mangkukulam na magiging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga lalaki na ipagsapalaran ang kanilang sarili para sa kanya. Siyempre, hindi ang kanyang hitsura ang pinahahalagahan ni Xiaoyan. Sa halip, ito ang kanyang natatanging talento sa pagsasanay. Ang isang binibini na wala pang 17 taong gulang ay nasa murang edad, ngunit itong si Yu Quan ay nakapasok na sa klase ng dawang. Kahit na sa loob ng Central Plains, ang pagkuha ng gayong tagumpay sa edad na ito ay namumukod-tangi. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, ang kanyang mga nagawa ay nakakatakot. Hindi katakataka na paulit-ulit na pinaalalahanan ako ng guro. Kung hindi nagpa siya ang kanyang matatandang sarili na hindi siya tatanggap ng iba pang mga disipulo, itong si Yu Quan ay naging aking munting junior. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit may binanggit si Yao Lao tungkol kay Yu Quan sa kanya ilang araw ang nakalipas. Agad namang tumanggaw si Yu Quan nang malaman niyang alam ni Xiaoyan ang kanyang pangalan. Ang kanyang manipis na maselang mukha ay nababalot ng kaunting pananabik. Junior Pavilion Chief, pwede ba akong maglaan ng oras para bigyan ako ng payo? Namula ang mukha ni Yu Quan. Gayunpaman, inilabas niya ang kanyang lakas ng loob at binigkas ang mga salitang ito. Subukan mo ang iyong mga kasanayan sa harap ko. Ngumiti si Xiaoyan at marahang sumagot. Naiintindihan. Tahimik na tumibok ang maliit na puso ni Yu Quan nang maranasan niya ang kahinahunan ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang ipinakita ang isang palad na daw skill na kamakailan niyang na-practice. Si Xiaoyan sa gilid ay nakatayo habang nasa likod niya ang mga kamay. Pinanood niya si Yu Quan na nagpakawala ng D-class palm technique sa napakakinis na paraan, na naging dahilan upang siya ay tumango ng hindi sinasadya. Itinuro niya ang ilang maliliit na kapintasan. Ang dahilan kung bakit natigilan si Xiaoyan ay naitama ni Yu Quan ang mga pagkukulang na ito kaagad pagkatapos niyang makilala ang mga ito. Ang bilis ng pagintindi niya dahilan para hindi niya sinasadyang umiling at bamantong hininga. Talagang talino at matalino ang babaeng ito. Kung maayos siyang inayos, maaari siyang maging isang nangungunang eksperto sa Central Plains sa hinaharap. May ilang pawis na lumalabas sa noo ni Yu Quan matapos makumplito ang kanyang palm technique, ngunit ang mga mata nito ay napuno ng saya. Ang kanyang peripheral vision ay lihim na sumulyap kay Xiaoyan habang hindi siguradong nagtanong. Junior Pavilion Chief, paano gumanap si Yu Quan? Napakabuti. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Saglit siyang nag-alinlangan matapos makita ang ningning sa maliit na mukha ni Yu Quan. Sa wakas, sinabi niya. May kakaiba. Iniisip ko kung interesado ka. Ano ito? Nagmamadaling tanong ni Yu Quan nang marinig niya ang kanyang pagtatanong. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang baba. Pinag-aralan niya si Yu Quan bago sumagot pagkaraan ng ilang sandali. Maging alagad ko. Pakiramdam ni Xiaoyan ay medyo katawa-tawa sa kanyang puso nang sabihin niya ang mga salitang ito. Hindi inaasahan na may isang sandali na binibigkas niya ang mga salitang ito, ngunit hindi ito ang kanyang intensyon. Pinahahalagahan ni Yao Lao ang talento ni Yu Quan, ngunit ayaw niyang tumanggap ng isa pang disipulo. Kaya naman, ibinigay niya kay Xiaoyan ang gawaing ito. Bilang guro ni Xiaoyan, hindi magiging kakaiba para sa kanya na turuan ang sinumang alagad na tinanggap ni Xiaoyan. Agad namang nagulat si Yu Quan nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi nagsalita. Napahiya si Xiaoyan nang makita niya ang reaksyon ni Yu Quan. Ito ay hindi inaasahan na siya ay tumatanggap ng gayong pagtrato sa unang pagkakataon na binigkas niya ang mga salitang ito. Junior Pavilion Chief. Pwede ba akong maging disipulo na lang sa pangalan? Napakunot noo si Yu Quan at napaisip saglit bago niya tuluyang ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong. Ubo. Ang mga salita ni Yu Quan ay naging dahilan ng pag-ubo ni Xiaoyan. Masyadong malungkot ang buhay. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, maraming tao ang nagmamadali kung nais niyang tumanggap ng isang disipulo, ngunit ang dalagang ito sa kanyang harapan ay puno ng mga kondisyon. Sige. Ikaw ang bahala. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Sa anumang kaso, ang nagtuturo ay hindi siya. Sa pangalan man lang o hindi, walang kaugnayan sa kanya. Isang masayang ngiti ang agad na sumilay sa maliit na mukha ni Yu Quan nang marinig niya ito. Isang alagad sa pangalan.
Kapag naging sapat na siya sa hinaharap, hindi ito magkakaroon ng epekto. Ang anumang etika ay hindi magiging malaking problema. Natural na hindi alam ni Xiaoyan ang mga iniisip ng kanyang bagong tanggap na disipulo sa pangalan sa kanyang harapan. Kung alam niya ang mga ito, naisipan niyang sipin siya palabas. Napakabata pa niya, ngunit naiisip na niya ang mga ganoong kaisipan. Buzz. Ang espasyo sa loob ng Star Realm ay biglang nag-iba habang si Xiaoyan ay walang magawang umiling. Isang bahagyang kasalukuyang spatial na tunog ang kumakalat mula sa likod na bundok ng Star Realm. Nagulat si Xiaoyan nang maramdaman niya ang spatial fluctuation na ito, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang kagalakan sa kanyang mga mata. Ang wormhole ay matagumpay na naitayo. Yu Quan, maglalakbay ako sa likod ng bundok. Aalis ako ng ilang oras makalipas ang ilang araw. Dapat kang pumunta at maghanap ng dakilang guro. Siya ang magtuturo sa iyo. Lumingon si Xiaoyan at ngumiti habang ipinapalam niya kay Yu Quan. Oo, Junior Pavilion Chief. Ang maliit na mukha ni Yu Quan ay agad na naging bitter nang marinig niyang aalis si Xiaoyan sa loob ng ilang oras. Tango lang ang naisagot niya. Hindi mo dapat ako hinarap ng ganito ngayon. Hindi sinasadyang naging sabik si Xiaoyan nang makita niya ang mapait na ekspresyon sa maliit na magandang mukha ni Yu Quan. Ngumiti ito at saway sa kanya. Oo, guro. Namula ang magandang mukha ni Yu Quan nang makita niya ang mapanuksong ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan. Pabulong lang ang naitugon niya. Napangiti si Xiaoyan sa kasiyahan nang marinig ang mga salita nito. Hinaplos niya ang maliit na ulo ni Yu Quan at ngumiti habang sinabing, "Gawin mo ang iyong makakaya. Sana ay maka-advance ka na sa klase ng Dao Huang sa susunod na pagbalik ko." Hindi na nanatili si Xiaoyan matapos ang kanyang mga salita. Gumalaw ang kanyang katawan, at naging isang sinag ng liwanag. Pagkatapos nito, sumugod siya sa likod ng bundok kung saan ang spatial ripple ay ibinubuga sa harap ng maraming magalang na mga tingin. Ibinaba ni Yu Quan ang kanyang maliit na mukha matapos makita si Xiaoyan na nawala sa malayo. Nagsalita siya sa medyo desperado na paraan. Tapos na, naging disipulo na ako ng Junior Pavilion Chief. Ang aking mga pagkakataon ay magiging mas mababa sa hinaharap. Hindi ako maaaring sumuko. Ang aking katayuan bilang isang disipulo ay nasa pangalan lamang. Kailangan kong magtiyaga hanggang wakas. Naikuyom ni Yu Quan ang maliit niyang kamao nang magsalita siya. Pagkatapos nito, marahan niyang hinawakan ang malayong likod ni Xiaoyan. Parang gusto niya itong hilahin sa palad niya. Ang isang guro ay maaari ding ayusin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1375. Pag-anyaya sa mga katulong. Habang nagmamadaling pumunta si Xiaoyan sa likod ng bundok sa Star Realm, dahan-daang lumitaw ang 100 talampakan malaking dark black hole sa isang stone platform sa ibabaw ng bundok. Isang ligaw at marahas na spatial force ang sumabog mula sa loob at mabilis na kumalat. Guro, nagtagumpay ka ba? Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan, at lumitaw siya sa di kalayuan sa wormhole. Pinag-aralan niya ang matanda at masayang nagtanong. Oo. Ngumiti si Yao Lao at tumanggo. Agad siyang lumingon, tumingin kay Xiaoyan, at nagtanong. Nakilala mo na ba ang batang babae na iyon? Natural na naunawaan ni Xiaoyan na si Yu Quan ang tinutukoy ni Yao Lao ng batang babaeng iyon. Mapait siyang ngumiti at tumanggo. Sinabi niya, nakilala ko na siya. Ang kanyang talento ay talagang napakahusay. Kung siya ay inayos ng maayos, ang kanyang mga nagawa ay tiyak na magiging pambihira. Tinanggap mo ba siya bilang isang alagad? Mahina na tumawa si Yao Lao. Ang kanyang mga mata ay kadalasang napakapili. Kakaunti lang ang mga taong nakakapansin sa kanya. Ang pagpili na ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahusay ang talento ni Yu Quan. Muling tumanggo si Xiaoyan. Halos ipinaliwanag niya ang bagay kanina. Nang marinig ni Yao Lao na si Yu Quan ay handang maging disipulo lamang sa pangalan, hindi niya sinasadyang tumawa ng malakas. Kaagad, umiling siya at tumawa. Okay lang kung sa pangalan lang. Sa anumang kaso, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Tama. Kailan ako aalis? Tumanggo si Xiaoyan at mabilis na nagtanong. Natatakot ako na kailangan nating maghintay ng ilang araw.
Matagumpay na naitayo ang wormhole, ngunit hindi pa rin ito matatag. At saka, sa palagay ko ay dapat tayong maghanap ng ilang katulong sa mga susunod na araw. Siguradong maraming eksperto mula sa Hall of Souls sa panig ng Profound Lion Sect. Kaya, dapat tayong maging ganap na handa. Paliwanag ni Yao Lao. Ibang mga katulong. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Ang mga maaaring masangkot ay dapat na mga eksperto na umabot sa klase ng Daozun. Gayunpaman, hindi na masama na ang Falling Star Pavilion ay maaaring kumuha ng higit sa 100 guest elder, ngunit saan sila makakahanap ng ibang tao? Hahaha. Nakalimutan mo na ba ang kakayahan sa pangangalap ng isang alchemist? Mayroon na akong mga tao para ipakalat ang balita na nag-iimbita tayo ng mga eksperto mula sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang kondisyon ay dapat na naabot ng isa ang klase ng Daozun. Ang reward ay 3 Tier 8 medicinal pills bawat isa. Ang bilang ng pill lightning na kulay na ang Tier 8 medicinal pills ay matukoy ng lakyuning na lakas ng mga ito. Nakangiting paliwanag. Naniniwala ako na maraming tao ang darating. Sa oras na iyon, dadalhin mo sila sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente, at pagkatapos ay sasalakayin ang Profound Lion Sect upang mabilis na wakasan ang digmaan. Tumanggaw si Xiaoyan at walang magawang nagtanong. Hindi ba ito masyadong mapagbigay? 3 Tier 8 medicinal pills bawat isa. Malaki ang halaga kung 20 hanggang 30 tao ang dumating. Relax, hindi dapat magkaroon ng problema hanggat ito ay isang medicinal pill sa ibaba ng ika-9 na baitang. Ngumiti si Yao Lao sa walang pakialam na paraan. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang kanyang mga pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang Tier 8 na medicinal pill ay medyo mataas. Kaya naman, maaaring medyo mahirap, ngunit nagawa pa rin niyang uminom ng mga gamot na ito. Napatango na lamang si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kung siya ay tatanggo sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente ng mag-isa, siya ay magiging pagod na pagod kahit na siya ay may kakayahang ibalik ang mga bagay-bagay. Kung mayroong isang malaking grupo ng mga katulong, ang mga bagay ay walang alinlangan na mas nakaka-relax. Kung ganoon, maghihintay pa tayo ng ilang araw. Sa ganap na pagkakagawa ng wormhole, biglang naging masigla ang Star Realm sa mga sumunod na araw. May isang dahilan lamang para sa kasiglahan. Ito ay dahil sa imbitasyon na inilabas ni Yao Lao. Noon, taglay ni Yao Lao ang mahusay na kakayahan sa pagtitipon ng mga tao. Ngayong nakasulong na siya sa klase ng Bansheng, napalakas ang kanyang kakayahan sa pagtawag. Kaya naman, ang buong Central Plains ay naging kaguluhan nang mailabas ang imbitasyon. 3 Tier 8 medicinal pill ang nagtataglay ng makapangyarihang pang-akit kahit para sa isang piling Daozun. Maayos pa rin ang mga bagay para sa mga eksperto na kabilang sa mga partikular na sekta. Hindi sila nang ahas na random na tanggapin ang anumang mga imbitasyon dahil sa mga potensyal na implikasyon, ngunit ang Central Plains ay napuno ng mga nakatagong eksperto. Natural, hindi ito nagkukulang sa mga taong nagsanay ng mag-isa at nagtataglay ng napakahusay na lakas. Dahil sa hindi napigilan, lumilitaw na mayroon silang higit na kalayaan. Kaya naman, hindi sila nagdalawang isip matapos makatanggap ng ganoong imbitasyon. Nagmamadali silang pumunta sa Falling Star Pavilion. Labis na natulala si Xiaoyan sa dinala ng imbitasyon ni Yao Lao. Noon lang talaga siya nakaramdam ng takot sa kakayahan ni Yao Lao na magtipon ng mga tao. Gayunpaman, medyo minamaliit niya ang kanyang sarili. Siya ay kasalukuyang hindi isang hindi kilalang tao sa Central Plains. Isa siyang Tier 8 Alchemist Guru. Kung ipapakita ang pagkakakilanlan na ito, natural na magiging magalang ang mga tao sa kanya, ngunit mula nang dumating si Xiaoyan sa Central Plains, ang mga paksayon na kanyang nakipag-ugnayan ay hindi pangkaraniwan. Kaya naman, hindi niya naramdaman ang ilan sa mga pakinabang na naidulot sa kanya ng status na ito bilang guro. Buong 3 araw ang Falling Star Pavilion dahil sa imbitasyon. Personal na pinili ni Yao Lao ang mga tao sa 3 araw na ito. Pumili siya ng 20 eksperto mula sa mga dumating dahil sa imbitasyon. Ang lakas ng 20 taong ito ay lahat ng hindi bababa sa 3-star Daozun. 3 sa kanila ay umabot pa sa 8-star Daozun. Medyo mahina sila kaysa kay Xiaoyan.
12-12 ng mga figure ang nakatayo sa hangin sa likod na bundok ng Star Realm makalipas ang 3 araw. Sunod-sunod na alon ng malawak at makapangyarihang aura ang kumalat at umalangaw-ngaw sa paligid. Parang nanginginig ang lugar na ito dahil sa nakakatakot na pressure na nakakonsentrar dito. Lahat, sa palagay ko ay alam ninyong lahat ang layunin ng paglalakbay na ito. Kapag nakarating na tayo sa hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente, inaasahan kong makinig ang lahat sa aking mga utos. Tumayo si Xiaoyan sa harap ng maraming tao at nagsalita ng may mahinang ngiti. Junior Pavilion Chief, mangyaring makatitiyak. Ang isang paksayon lamang mula sa isang barbaric na lugar ay wala. Ngumiti at tumango ang 20 inimbitahang eksperto nang harapin ang mga salita ni Xiaoyan. Bagamat mas bata si Xiaoyan sa kanila, ang kanyang makapangyarihang aura ay nagpabatid sa kanila na ang binatang ito ay mas malakas kaysa sa kanilang lahat. Kaya naman, hindi sila tumanggi sa utos niya. Bukod dito, malinaw na alam nilang lahat ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Huwag mag-alala si Junior Pavilion Chief. Inimbitahan kami ng Pavilion Chief Yao. Natural, hindi magbabago ang isip namin sa kalagitnaan. Total kalahati lang ng reward namin ang nakuha namin. Tumawa ng malakas ang isang pulang elder na namumuno sa grupo. Kung ganoon, guguluhin ko ang matandang Mr. Hu. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa pulang elder. Ang taong ito ang pinakamalakas sa 20 tao na naimbitahan sa pagkakataong ito. Ang kanyang lakas ay umabot sa isang 8-star daw zone. Bukod dito, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na siya at ang iba pang 2 eksperto na umabot sa ika-8 bituin ay triplets. Ang 3 sa kanila ay nagsimulang magsanay noong sila ay ipinanganak. Wala pa sa kanila ang nag-asawa at nagkaroon ng anak kahit ngayon lang. Silang 3 ay parang mga sanggol na Siamese na hindi nagtaksil sa isa't isa. Kaya naman, ang pagtutulungan ng 3 ay napakahusay. Kung magkapit kamay sila, makakalaban nila kahit ang isang 9-star elite na Dao Zun. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan kay Yao Lao pagkatapos niyang magsalita. Ipinahayag niya. Aalis tayo ngayon. Oo. Dumating lang ang mga taong ito pagkatapos maimbitahan. Hindi na kailangang magtiwala sa kanila. Sa kabilang banda, mapagkakatiwalaan mo itong 10 guest elder. Mas alam nila ang balita sa hilagang kanlurang kontinente kaysa sa iyo. Tumango si Yao Lao. Itinuro niya ang 10 matatanda sa Falling Star Pavilion robe sa paligid niya habang siya ay mahinang nagsasalita. Tahimik na napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita niya ang 10 guest elder na ito. Pinayagan siya ni Yao Lao na dalhin ang kalahati ng lakas ng Falling Star Pavilion sa kanya. Gayunpaman, dapat na maayos ang lahat dahil si Yao Lao, na nakarating sa klase ng Bansheng, ay personal na nagbabantay. Bilang karagdagan sa mga guest elder ng Falling Star Pavilion na ito, ang panig ni Xiaoyan ay magkakaroon ng mahigit 30 tao sa paglalakbay na ito. Bukod dito, lahat sila ay elite na Dao Zun. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Ang ganitong line-up ay napakalakas na pag-iral kahit sa Central Plains. Malamang na hindi mahirap kahit na alisin ang isang malaking pangkat ng Central Plains tulad ng Ice River Valley. Sa harap ng ganoong lineup, malamang na ang Profound Lion Sect ay mahihirapang makakuha ng mataas na kamay kahit na sa suporta ng Hall of Souls. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Xiaoyan ay talagang naglabas ng malaking puhunan. Napangiti si Yao Lao matapos makitang handa na ang lahat. Dahan-dahan siyang humakbang paarap at marahang iwinagayway ang kanyang manggas. Ang wormhole sa tuktok ng bundok ay biglang nagsimulang mag-iba pagkatapos iwagayway ni Yao Lao ang kanyang manggas. Isang ligaw at marahas na spatial fluctuation ang kumalat mula rito habang ang isang parang kulog na tunog ay ibinuga mula sa wormhole. Ang tunog na ito ay patuloy na umalangaw-ngaw sa nakapalibot na kalangitan. Kapag ang spatial ripple ay ibinubuga, ang wormhole ay nagsimulang mabagal na umikot. Kumalat mula rito ang sunod-sunod na alon ng mahinang puwersa ng pagsipsip. Xiaoyan, ito ang wormhole scroll. Hindi pa ito naaayos sa kabilang panig. Pagdating mo, ang kailangan mo lang gawin ay humanap ng ligtas na lugar at buksan ito. Pagkatapos nito, posibleng bumuo ng tunnel na mananatili sa lugar na iyon magpakailanman. Pinitik ni Yao Lao ang kanyang daliri.
Isang itim na scroll ang lumipad patungo kay Xiaoyan. Natakpan ito ng nakakatakot na spatial strength. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang scroll at inilagay ito sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, lumingon siya sa wormhole at huminga ng malalim bago biglang iwinagayway ang kamay. Tara na, si Xiaoyan ang unang gumalaw pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Siya ay naging isang itim na figure na lumipad sa madilim na itim na wormhole. GMA Empire, Kuya, pangalawang kapatid, kay Lin. Nakabalik na ako. Kinulat ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang pumasok ang kanyang katawan sa wormhole bago ito dahan-daang hinigpitan.